Hi, welcome back to my channel. Ang topic natin ngayon is tungkol pa rin sa termination. Okay? Ang purpose for our video today is to give information kung ano po yung mga grounds for valid termination. Okay? Ngayon, ang labor code po kasi nagbigay lang po ng mga list kung ano lang po yung mga valid termination. Now, kung wala dun sa list ng valid termination based on the labor code and then tinerminate kayo nang wala dun sa grounds na yon, maaari pong illegal dismissal ang nangyari sa inyo. Okay, so please makinig po at panood ng video na ito nang sa gayon malalaman nyo kung kayo ba ay legally terminated or illegally terminated. If you are illegally terminated, you can file a complaint sa DOLE and sa NLRC at yung mga government agency na po yun, sigurado ako matutulungan kayo. Now, if valid naman po ang termination natin, pwede pa rin po kayo mag-appeal, okay? Parang way of appeal, no? So, pwede pa rin kayo mag-file sa DOLE and NLRC just to question kung tama ba, kung totoo ba talagang valid, okay? Na kahit na makita nyo, ay, mukhang valid grounds yung pagkakatanggal sa akin at aminado naman ako, pero pwede nyo pa rin siyang questionin, no? Pwede nyo pa rin siyang tanongin kung talaga bang valid. Okay? Kasi sometimes may mga na-experience ako ng mga empleyado na natanggal sila with a valid cause. Okay? Pero pagdating sa court, minsan kinukonsider nila na, oh, valid nga yung cause mo, kaso itong taong to 15 years na sa'yo, then first offense lang niya yan. Diba? Parang i-consider mo naman. Minsan may mga ganun eh. Okay? Meron akong story na nangyari. May isang employee, no, na nag-away sila ng kapwa niya employee. Then sa visit niya, tinutukan niya ng baril yung employee. Okay? So, tinutukan niya ng baril. Then syempre, nung tinutukan niya ng baril, parang syempre, bawal yun, diba? Matutok ng baril. Baka nga criminal act ba yun? Okay, so, anong nangyari? So, nagkaroon ng notice, nagkaroon ng admin hearing. At the end of the day, yung kumpanya, tinerminate yung empleyado na notok ng baril. Okay? So, si guy, yung lalaki, nag-file siya ng case. Kung titignan natin, parang, parang valid nga yung pagkakatanggal kasi nanutok na ng baril. Parang, sobrang misconduct naman yun. Parang hindi naman po tama. Pero at the end of the day, pagdating sa labor, illegal yung dismissal. Kasi hindi kinonsider na yung taong yun is after so many years na empleyado, first offense. Masyadong ang term nila is masyadong marahas yung termination as a penalty. Okay? So again, depende pa rin to, no? Binabanggit ko sa inyo doon sa isa kong video, walang hard and fast rule. So depende pa rin siya. So maraming kinukonsider ang court. Isang kinukonsider ang court ng loyalty, kinukonsider ng court na itong taong to walang record, walang kahit anuman. Okay? Pero nakagawa ng mali pero walang record, dapat pagbigyan muna. Parang mga ganon, no? So depende ito sa, ang tawag namin dito, appreciation ng facts ng labor arbiter or ng mga judge na tumitingin sa kaso. Okay, so again, iba-iba to, iba-iba. So kagaya yung sinasabi ko, if valid yung termination nyo, try nyo pa rin i-question, tingnan nyo pa rin. Yung arbiter naman magsasabi sa inyo or malamang yung sa mediation, sabi nyo, wala kang laban dito, itigil mo na din, you stop, diba? Okay? Pero wala namang masama doon if you will ask. Okay? Now, let's move forward. What are the grounds for termination? Actually, sa labor code, mayroong pong tatlo, no, na binabanggit. Number 1, yung just causes of termination. Number 2, yung authorized causes of termination. And number 3, yung you are terminated because nagkaroon ka ng sakit. At yung sakit na yun is hindi ka na gagaling. Okay? So, yung authorized causes, ito yung mga nagsara sa kumpanya, nalugi,
nagbawas ng tao, nag-retrench, okay, doon pumapasok siya sa authorized. Ibig sabihin, si company pwede magtanggal ng tao kasi nga nalulugi na siya o magsasara siya o ma-abolish yung isang department. Pwedeng siya magtanggal, no? Provided pag authorized causes, kailangan may separation pay. Okay? Yung sa disease naman, kailangan din yung may separation pay. Kung talagang hindi na makabalik si employee kasi nagkasakit, may mga medical records, kompleto naman, at talagang after 6 months hindi siya makakabalik o hindi na siya gagaling, in a period of 6 months, maaari na siyang tanggalin at bibigyan siya ng company separation pay. So yung authorized causes, yung termination due to diseases, may separation pay yun. Pero yung just causes for termination, ito yung isa sa valid grounds for termination or mga valid grounds for termination na wala pong separation pay. Once na you are terminated base sa just cause, wala po itong separation pay. Ang maaring makuha mo lang talaga dito is yung last pay mo kasi tinabaho mo naman talaga ito. Yung 13th month mo kasi as per law, kailangan talagang bigay yan. And wala namang exceptions. May exceptions pero yung termination hindi, no? Hindi yung part of ng exemptions. Okay, so kailangan ibigay yan. Pwedeng prorated, pwedeng yung company generous, baka ibigay ng buo. Okay, and then kung naka 1 year in service na kayo at hindi mo pa nagamit yung SIL, yung 5, pwede yung ibigay sa inyo. Or kung may company policy na mas mataas sa 5 days leave, baka pwedeng ibigay yun sa inyo based of company policy. Pero yung 5 days na service incentive leave, sigurado po yun. Okay, provided na hindi mo pa ito nagamit. Okay, so for just causes, yun lang po. Hindi po tayo makakakuha kasi may mga nagtatanong po sa atin na, sir, 15 years na ako, 9 years na ako sa kumpanya, na-terminate ako, may makukuha ba ako? For the separation pay, wala po. Alright, so treatment pay lang, last pay, tsaka SIL if hindi pa ito nagamit, or other leave credits based sa company policy. Alright, now, dito sa tatlong causes of termination, magpo-focus tayo ngayon sa just causes lang. So, i-run down ko lang yung list, no? Actually, kada isang list na to, mahabang discussion mahabang usapin at marami kang example na pwedeng ibigay. Pero lilist down na natin yung list para at least ano kayong idea, and sulat ko rin sa description below kung ano yung mga grounds for termination based on just causes. Okay, so let's start. Number 1, the first cause, actually dalawa nga ito. The number 1, babasahin ko ha. Serious misconduct or willful disobedience by the employee of the lawful orders of this employer or representative in connection with this work. So, number 1, misconduct. Marami ang misconduct especially pag nagbasa kayo ng mga cases sa Supreme Court. Iba-iba ang klase yung mga misconduct. Pwedeng minura mo yung supervisor, nakapagsuntukan ka, nakapag-away ka, or karoon ka ng libel, nag-chismis ka, rumor mongering, no? So marami yung misconduct na depende din sa posisyon mo, no? So halimbawa, kung mapapansin niyo, no, may mga nagva-viral yung sa road rage, for example, then nakuhanan yung na video nyo, pwedeng tanggalin yun for serious misconduct. Okay, so yung nakasulat sa Code of Discipline, basically yung Code of Conduct ng company, basically so mga 80 to 90% mga misconduct lahat yun. Okay, you are violating a Code of Conduct, no? Serious misconduct. Pero serious siya dapat, yung talagang serious siya na masasabi mo na dapat talaga itong employee hindi na talaga part ng kampanya kasi talagang seryoso yung ginawa niyang pagkakamali or seryoso yung ginawa niyang misconduct. Okay, part ng number 1, yung willful disobedience. Ito yung tinatawag natin na term na insubordination. Mayroong lawful orders si company or si manager, lawful, may lawful order pero si employee hindi niya sinunod. Halimbawa,
sinabi ng tapusin mo to at this point, bigyan ka ng 5 days, after 5 days kailan matapos mo yan, or mong gagawin ito, bawal yan, bawal ito, o kaya gagamit ka ng company vehicle, dapat ipagpaalam mo, pero ang ginawa mo, tinangay mo pa rin. Okay, so may mga lawful orders. Kaya naglagay sila ng lawful dun kasi baka mamaya may mga sinabi, tumulong ka sa bintana, syempre hindi lawful yun, or pumatay ka, syempre pwede mo suwayin sa employer mo, or sabihin sa'yo ng employer mo, alam mo, truck driver ka, o yung mga police or MMDA, o suhulan mo na lang. So syempre hindi lawful yun, so pwede mo yung hindi sundin, at if hindi mo yung sinunod, pinagalitan ka, hindi ka pwedeng i-terminate. Okay, kasi unlawful yung order. Pero pag the order is lawful pero hindi mo sinunod, okay, so papasok yun sa insubordination and grounds yun for termination. Okay, isa pang wordings dito yung connection sa work mo. Kailangan connected sa work mo, hindi pwedeng hindi connected. Okay, for example, computer programmer ka, tapos may boss ka, yung boss mo inutusan ka bumili ng kanyang personal na bagay, or inutusan ka for personal errand ng boss mo, tapos hindi mo sinunod, tapos terminate ka niya, hindi pwede yun, no? Kailangan yung order is directly connected sa work mo. Okay, sige. Number 2, so number 1 we have serious misconduct or insubordination. Number 2, gross and habitual neglect of duties. Okay, hindi lang to basta neglect of duties, kailangan to gross at kailangan to habitual. Kaya ang term ng law is end, hindi siya gross or gross end. So kailangan kombinasyon siya. Kapag gross lang pero hindi siya habitual, maaaring hindi siya pumasok doon sa gross and habitual neglect of duty. Okay, halimbawa, simplihan lang natin, no? yung laging absent. Okay, pag lagi kang absent, binigyan ka na ng written warning, binigyan ka na ng suspension, katutok na yung suspension na inabot ko. So dahil lagi kang absent, syempre ang presumption yun, yung duties na dapat na para sa'yo, hindi mo yung nagagawa kasi lagi kang absent eh. Okay, ngayon kung lagi kang absent at biging habitual na to, malamang yung function mo, yung delay dun sa function mo, or yung mga problemang nakikreate na dahil lagi kang absent, nagiging gross na siya. Dahil puro habitual eh. Habitual yung absences eh. So, gross and habitual, a ground for termination. So, pag palagi kang absent, sabi mo, alam naman ako eh, kumbaga approve naman eh, pero lagi eh. Tapos, napapabayaan na yung trabaho. Noon nagkakaroon na siya ng malaking impact sa company, then the company can terminate you based on that. Because that is gross and habitual neglect of duty. Ganun din po sa tardiness. Pwede nyo sabihin sa tardiness, halimbawa, sir, nababawasan naman ako eh, kahit late ako, binabawasan naman ako ng HR sa sweldo. Kahit na, the fact na na-late ka, yung trabaho mo late na rin. Kapag late yung trabaho mo, yan eh, domino effect yan eh, no? At magkakaroon siya ng negative effect sa kumpanya. At yung negative effect na ito, maaaring gross ito. Okay? Maaaring maluging kumpanya ng malaki because lagi kang late. And then, habitual mo itong ginagawa. So, that is gross and habitual neglect of duty. Okay? So, marami yan. Bawat isa sa atin binibigyan ng task ng company. So, bawat task natin, okay, kapag na-neglect natin yun at paulit-ulit natin na na-neglect, nagre-result ito into gross. Okay? Or nakagawa ka ng isang bagay na sobrang gross na. For example, wala mo yung pera. In charge ka umawak ng pera and then na-misplace mo yung pera, bigla nawala. Then, after ilang days, pinawakan ka ulit ng pera. Nawala ulit yung pera. Then after 2 weeks, nawala mo na naman yung pera. So, gross yung violation mo. And then, paulit-ulit na siya. So, habitual na yan. So, habitual neglect of duty. Okay? So we have serious misconduct, we have insubordination, and then we have gross and habitual neglect of duty. Pangatlo,
Ito, dalawa ulit to. Fraud, pandaraya. Basic, attendance tampering. Basically, dishonesty yun, no? So, that's fraud. So, pag nagkaroon ka ng case ng tampering, probably that's the ground for termination. Kasi that is dishonesty. Or, meron siya sinasabi na yung ako sa accounting, tawag nilang force balance. Force balance mo na yung sa Excel file mo, no, or do sa mga data na kailangan for accounting, or sa inventory nagko-force balance ka. So that's fraud. Okay, hindi pwede yung ganun. Okay, so maaari ka tayong ma-terminate because of that. So marami pag sinabing fraud, ang lawak ng fraud, no? Pwedeng nag-absent ka, nag-file ka ng leave kasi sabi mo may sakit ka, tapos bigla nakita ka, kasalubong ka ng boss mo, nasa Mall of Asia ka pala, di ba? Namamasyal ka, or bigla ka nanood ng sine, o nanood ka ng concert, okay? Pero nag-file ka ng leave, sick leave, so that's fraud. Okay, so maaari tayong ma-terminate because of that. Okay, now we're done with fraud. Yung isa dito, yung willful breach of trust ng employer or duly authorized representative. Ito yung willful breach of trust and confidence. Okay, kasi may mga empleyado na vested with trust and confidence. For example, managers. Ang mga managers kasi is vested with trust and confidence. So, ibig sabihin, kapag nasira yung trust na yon, siyempre may mga evidence yan. Bakit nasira yung trust? Kasi ito ginawa mo, ito yung ginawa mo, ito yung based on records. So, pwede tayo matanggal, no? Ang madalas pumasok dito yung mga managers. Kasi ang managers kasi is vested with trust and confidence. So, kapag si employer nawala na ng tiwala sa manager because of mga siguro neglect of duty ng manager or palpak na decision ng manager or na supervisor, so pwede itong pumasok sa breach of trust and confidence. Okay, kung hindi ka naman manager, for example, cashier ka or treasurer, okay, you are vested with trust and confidence. So, halimbawa, cashier ka tapos lagi kang short. Bakit? Ba't ka laging short? O ano nangyayari? Or hindi mo nagagampanan yung pagiging treasurer mo na maayos, no? Nakipag-away ka sa bangko or whatever. Okay, so dito pwede pumasok yung loss of trust and confidence. Ang tawag din loss of trust and confidence. Okay, so that's number 3. So again, serious misconduct, insubordination, gross and habitual neglect of duty, fraud, and loss of trust and confidence. Pang-apat is a commission of a crime or an offense by the employee against the person of the employer or yung immediate family ng employer or yung representative ng employer. Okay, commission of a crime or commission of an offense. For example, commit ka ng libel, siniraan mo yung employer mo, no? Commit ka ng slander. So these are offenses. Okay, nag-commit ka ng cyber libel, nag-post ka sa Facebook or nag-post ka sa X or formerly Twitter, nag-post ka or siniraan mo yung boss mo or siniraan mo yung manager or na representative ng boss mo, doon pwedeng pumasok yun kasi that's a crime, no? Yung tinatawag natin cyber crime, no? Or cyber libel, pwede siya pumasok doon. Now, pag yun ang ginawa mo, automatic yan, no? A ground for termination yan. Ninakawan mo si employer, binigyan ka ng pera, tapos kumukupit ka pala doon sa pera na yun. So that's a commission of a crime. Okay, so again, sinasabi ng law hindi lang sa employer, maging doon sa household ng employer, maging sa immediate family members ng employer. So pag yun ang ginawa mo, sigurado to, you will be terminated. And hindi lang yun, baka makasuhan ka pa ng criminal action.
Okay, maaari ka pa makulong. So, yun yung number 4 natin. Okay, again, serious misconduct, insubordination, gross and habitual neglect of duty, fraud, loss of trust and confidence, and commission of a crime or an offense. Pang-5, ito yung medyo malawak. Ang pang-5 yung nakalagay dito ay other causes analogous to the foregoing. Other causes daw na equal yung gravity, equal yung weight sa serious misconduct, insubordination, gross and habitual neglect of duty, fraud, any action na gawin ni empleyado na almost equal in weight or equal in gravity, yung bigat halos parehas lang, pwede ka ma-terminate. Usually, yung mga other analogous causes, nakalagay ito sa code of conduct ng kumpanya. Ngayon, kung ikaw ipapasok ka sa isang kumpanya, nakikita nyo, diba, merong mga orientation, sinasabi yung ano yung mga bawal, ito yung code of discipline. Okay, so maaring wala dun sa 1 to 4 ng grounds for termination, pero nakasulat dun at pinirma nyo na nag-agree kayo sa company na pag ito ginawa ko, terminated ako. Dun pwede pumasok dun yung causes analogous doon sa grounds for termination as mentioned by the labor code. Okay, so merong ruling ang Supreme Court, no? Si employee is talagang naging pasaway, may bad attitude, may bad working attitude, may bad personality, may bad attitude siya talaga. So basically wala yun sa number 1 to 4 kung titignan natin. Sabi ng Supreme Court, because of this bad attitude ng empleyadong ito, papasok ito sa causes analogous dun sa 1 to 4 na binanggit ko kanina. Okay, so itong number 5 medyo malawak siya at para sigurado tayo, mostly pumapasok ito dun sa code of discipline ng company or dun sa mga policy na unique dun sa company na yon. Okay, kasi may mga company na may mga certain position na kapag alam mo yung ginawa mo, ito lang kahit first offense pa lang, terminated agad because of the position na hawak mo. Okay, so minsan wag na kayo magulat kung bakit, sir, ba't pala naman doon sa 1 to 4, 1 to 4? Kasi there are other analogous cases. Now, ang magdi-decide lang nito, actually, si company, syempre, magtitake siya ng risk. O, ginawa mo yan, ito yung policy natin, pinirmahan mo, pumirma ka ng contract, na pag ginawa mo ito, matiterminate ka, then basically, matiterminate ka talaga. Okay? But magdi-decide lang kung legal or illegal ba yung dismissal, of course, the labor courts na. And syempre, yung mga higher courts, kagaya ng Court of Appeals, Supreme Court. Alright? So again, these are the grounds for termination. Ulitin ko, serious misconduct, insubordination, gross and habitual neglect of duty, fraud, loss of trust and confidence, commission of a crime against the person of the employer, and other analogous causes. Now, pag wala dito, hindi ka pwede ma-terminate. Meron kang violation pero hindi pasok dito, hindi ka ma-terminate. Pero sir, paano po yung analogous cases? Kasi lawak nun. May nagawang offense, check nyo yung code of discipline. Halimbawa, wala dun sa 1 to 4, pero tine-terminate ka nila, pero wala dun sa 1 to 4. Check the code of discipline kung ano ba yung policy ng kumpanya. Kaya, lagi kong tanong dun sa mga, lagi ko sagot sa mga nagtatanong, ano ba nakasaad sa code of discipline ninyo? Okay, kasi pag sinabing sa code of discipline ninyo, first offense pa lang, terminated na, and then pumirma kayo, nag-agree kayo based on the contract, wala na kayong magagawa doon. Kumbaga talagang first offense yun, terminated agad. Okay, kahit ba sa pananaw ng iba, sa mata ng iba ay very simple naman yan, but terminated agad. Well, ayun yung nakasaad sa contract, yung nakasaad sa code of discipline, inorient kayo, pumayag kayo. Okay, so talaga mag-terminate talaga kayo. So, what's the key here? Aralin mabuti yung code of discipline, tignan mabuti. Nasa gayon kapag nagsabi ng HR o your terminator o yung manager, ay mapapaterminate kita, pwedeng sabihin, sir, based sa first offense, written warning lang, first offense ko to, so dapat written warning lang ang bigyan nyo sa akin. Sir, based sa code of discipline,
pag ito yung nagawa ko, 5 days suspension lang. So, hindi mo po pwedeng i-terminate agad. Kasi pag ginawa nila yon at hindi nila sinunod yung code of discipline, illegal dismissal yung iyong magkaka-terminate. So, again, check the code of discipline. Okay? Again, I'm going to put in the description below kung ano itong mga grounds for termination. Pag-aralan mabuti para alam ninyo. And then, yung number 5, check yung code of discipline and check yung company policy. Okay, para hindi din tayo ma-abuse ng ibang mga managers, yung ibang employer, na basta-basta lang tayo tina-terminate. Okay? And again, there's no hard and fast rule. Gaya na sinasabi ko kanina, you can question naman. Okay? Kahit na minsan, nga, mali nga ako. Yes, kasalanan ko. Pero I was terminated. Pero wait, first offense ko to wait, 10 years na ako sa company. 15 years na ako, pero first time po nangyari to. Then you can appeal. No? I mean, you can appeal muna sa employer mo, baka pwede ka pagbigyan o consider ka naman, or ask ka na ng assistant kay DOLE and kay NLRC. Alright? So, kay employer naman, please, if you are the manager, if you are the HR, please don't terminate immediately. Na kahit kasi minsan, valid yung grounds ninyo, yung talaga sa paningin ninyo, karapat dapat ang taong terminate. Iba kasi tumingin ang mga labor arbiter natin, iba tumingin ang ating mga judges. Okay, marami silang ina-appreciate na ibang mga factors, or kinukonsider na ibang mga factors. Gaya ng kwento ko kanina, nutok ng baril, still illegal dismissal yung nangyari. Okay, so again, be careful to terminate employees. Alright, so ayun lang muna tayo for today, and I hope we will talk a bit more, and please, if you have questions, clarifications, please comment down below, and best efforts sasagutin po natin yan. Alright, okay, see you again in our next video.